Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating huling gabi na Miyerkules ng 2025. Purihin ng Panginoon dahil titignan po natin kung sa pamamagitan po ng ating mensahe na binigay po ng ating Panginoon, makikita natin dito kung bakit ba kailangan totoong magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kasi makikita po natin yung pagiging perfect creator ng ating Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating Panginoon, sa ating perfect na Diyos para bigyan niya po tayo ng pangunawa pagkaintindi sa kanyang mga salita. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi ang iyong kabutihan, ang iyong pagiging perfect, at pinagkakaloob po sa amin, even kami po ay maraming mga flaws, marami kaming mga pagkakamali, pagkukulang, still nandiyan ka po Lord na palagi dahil gusto mo gusto mo makaabot kami sa iyong panuntunan, sa iyong kabanalan, pero mahina po kami. Pero salamat dahil ikaw isang perfect creator, kagaya ng isang palayok na hinuhulma, tinuturuan mo po pa rin kami. Kaya hayaan niyo po Panginoon, sa gabing ito, sa huling gabi ng 2025 Wednesday, ay makita namin yung mga bagay na gusto mong ipakita, ituro sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Salamat Panginoon sa inyong Santong Espiritu na siyang magagabay po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kagaya nga po ng sinasabi ko, titignan po natin bakit nasabi ko na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ay perfect creator. By the way, siguro naman naniniwala kayo na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Tignan natin kung gaano po katindi, kung gaano po kagrabe yung Diyos na pinaglilingkuran natin sa pagiging perfect creator niya. Sabi po niya dito sa Awit 139, 13-14, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Mismong si Haring David, amazed na amazed sa perpektong pagkakalikha ng Lord sa kanya. Tingnan po natin isa-isa. Unang-una, letter A, kaya siya manghang-mangha, talagang masasabi niyang perfect creator si Lord. Sabi niya rito, si Lord may personal enhancement sa bawat kanyang nilikha. At palagi kong sinasabi ito, ang pinaka-masterpiece na ginawa ng Diyos sa buong mundo, walang iba kundi ako, ikaw. Oo, ikaw, tayong tao. Sabi rito sa awit 139:15, ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin, lumalaki ako, roong sa'yo'y di nalilihim. Dito pa lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, hinuhugis na raw tayo, tinatama tayo. Yung bawat buto natin, eksaktong-eksakto na paglalagyan natin para maigalaw natin ng gusto ang ating mga kamay, ang ating ulo, ang ating mga paa, ang buong pagkatao natin, buong tayo, na igagalaw natin yan dahil saktong-sakto, perpektong nilikha ng Diyos ang ating buong pagkatao, ang ating buong katawan. At sinabi, nasa loob pa lang daw tayo ng bahay bata. No? Kinikilala, pinapansin na tayo ng Diyos. No? Kaya nga, wala rin maililihim sa ating Panginoon. Ang tawag nga dyan may personal touch sa pagkakalika sa atin si Lord. Kaya nga sabi ko, may personal enhancement Sabi rito sa Job 10:11-12, nilagyan mo ng buto at litid ang aking katawan, saka binalutan ng balat at kalamnan. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal, at ang pagkalinga mo sa akin, bumuhay. So lahat pala, nung pagkakagawa sa atin ng Diyos, saktong-sakto, tamang-tama, no? At binigyan tayo ng buhay, at ito po ang pinakamasarap pakinggan, wagas na pagmamahal ng ating Diyos. Ito ang bumubuhay sa atin. Kaya ako, ikaw, tayong lahat, buong 2025,
naranasan natin yung pagkalinga ng Lord. Naranasan natin yung kanyang pagmamahal. Kaya nga nung Pasko, di ba, sinabi nga natin, pinag-aralan natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi lang hanggang dito, hanggang sa kabilang buhay. No? Bakit? Kaya nga sinasabi may personal touch siya, may personal enhancement siya sa pagkakagawa sa atin. No? Kaya nga, palagi kong sinasabi ito, maaring matatawa kayo, baka minsan ko parang paano kaya kung yung ilong mo dito nakalagay sa noo mo? Ano kaya itsura mo? Sabihin natin, hindi lang dahil sa itsura. Ang hirap no, pag sinisipot, tutulo sa mata mo. Oh, di ba? Kung ang tenga mo iisa lang, paano kaya? Kung ang tenga mo kanan lang, paano yung kaliwa? Di ba? Hirapan ka. Yung dalawang tenga nga lang, kung minsan nahihirapan tayo makapakinig. Pero binigay ng Diyos. Binigyan tayo ng dalawang mata para makita natin ng maliwanag ang ganda ng kanyang nilikha. Ang ganda ng pagkakalika sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Perfecto. Dalawang mata. Bakit isang bibig? No? Nakakapagod isang bibig lang ang ingay na natin paano pa kung dalawa? No, ganun katindi ang ating Diyos. May personal touch siya. Pangalawa, letter B, personally knows me. Kilalang kilala tayo ng Diyos bawat isa sa atin. Awit 139:16. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo, natalaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Bawat isa po sa atin may tinakdang panahon. Bawat isa sa atin may nakatakda kung kailan hanggang buhay po, kung hanggang kailan ang buhay po natin. No? Kaya kilalang kilala tayo ng Diyos. Kagaya nung sinabi ko nga kanina, nasa loob pa lang tayo ng tiyan natin, siya ang gumawa, lumikha, talagang kilalang kilala niya tayo. Alam niya kung ano yung mangyayari sa akin, sa iyo. 5 taon na ang nakakaraan. Alam ng Lord. At ngayon alam din ng Lord kung ano yung pinagdadaanan natin. Bakit? Dahil kilalang kilala niya tayo. Walang maigukubli sa Kanya. Our great Creator knows our duration in this life. Alam ng Lord yung expiration natin. Alam ng Lord kung duration natin hanggang kailan lang tayo. Kaya sinabi sa Job 33:29-30, hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos. Nailigtas ang tao sa kanyang pagkakalugbok at ang buhay nito'y punuin ng lugod. Totoo po ito. Ang nagbibigay lang po sa atin ng totoo, no, na contentment sa buhay, tanging si Lord lamang. Pansinin mo. Pansinin ninyo. Bakit kahit anong gawin mo, meron ka pa rin something na hinahanap? Bakit? Tanging si Lord lang yung vacuum na kulang dito sa heart natin, na kailangan natin para masabi natin na satisfied tayo kung anong meron. Bakit? Kay Lord lang nanggagaling ang satisfaction. Bakit? Kasi siya lumikha sa atin Kung lalayo ka doon sa lumikha sa'yo, hindi mo mararanasan yung tinatawag na purpose mo, bakit ka nilikha. Diba? Parang kagaya po sa isang cellphone. Ano ho ba ang purpose nung gumawa sa cellphone? Di ba para magkaroon po ng connection sa bawat isa? Bagamat maraming feature na ngayon yung mga cellphone, pero yun po yung numero 1. Hindi ginawa ang cellphone para gawing calculator lang. Hindi ginawa ang cellphone para gawin na pag napaaway ka, pambato mo. Hindi rin ginawa ang cellphone para manood ka lang ng something o YouTube dito sa cellphone. Hindi. Ang pinaka-main purpose, bakit ginawa ang cellphone? Para magkaroon tayo ng contact doon sa mga tao na gagamitin natin para ang kanyang mga salita ay ibahagi natin. Di ba sabi sa Mateo 24? Bago dumating ang ating Panginoon, lahat ng tao makakarinig ng kanyang mga salita. Ako, hindi ko po kayang pumunta ng Amerika. Hindi pa po ako nakakalabas ng bansa.
Hindi ako makakapunta basta-basta ng Bulacan o kahit Quezon City lang eh. Buong Pilipinas, hindi ko kayang puntahan. Pero dahil merong cellphone na ibinigay ang Diyos na technology na ibabahagi ko ang kanyang mga salita. Alam niyo po, ang gusto ni Lord, mag-enjoy tayo sa buhay and to enjoy life here on earth, we must let our great Creator to polish us in His abounding love. Ibig sabihin, gustong-gusto ng Lord, maranasan natin yung tinatawag na fullness in life. Pero mangyayari lamang ito if we give totally, we surrender our life to our Lord Jesus Christ. Hayaan natin i-polish ng Lord kung ano yung dapat i-polish natin para magamit niya tayo ng gusto. Purihin ng Panginoon, itong 2025 matatapos na, pero naranasan natin kung gaano katindi yung pagmamahal ng ating Diyos. Kaya nga po kagaya ng sinasabi ko po, kung iisipin natin, babalikan natin yung magmula January hanggang ngayong December 2025, ang daming mga dumating sa buhay natin. Ang tanong, nag-grow ba tayo? Alam niyo po, mag-grow lang tayo kung totally inisip natin na meron tayong perfect God na palaging nagpapalakas, nagpapatibay sa atin. Pangatlo, bakit masasabi kong perfect creator ang ating Diyos? He personally amazed me. Na-amaze ako. Awit 139, verse 17-18. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin, sasayo pa rin ako kung umaga na magising. Ito po pinakamaganda sa lahat Yung pagkagising mo sa umaga, yung pagkagising natin sa umaga, damang-dama natin, damang-dama natin yung pag-ibig at pagmamahalan. Magdamag tayong iningatan. Sa atin po, buong taon tayong iningatan ng Diyos. Buong taon tayong pinasaya ng ating Diyos. Buong taon nating naranasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi rito, di ba? Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Maraming balak si Lord sa atin. Maraming plano na maganda si Lord sa atin. Ang tanong, nakuha kaya natin lahat yon? Ako po personally, masasabi ko, sa tingin ko po hindi ko na attain lahat. Pero again, may 2026. Meron tayong lakas. Kung ano yung mga nagawa nating failure noong 2025, pilitin natin makabangon. Pilitin natin mas mag-improve tayo. Mas mag-improve tayo. Bakit? Kasi pag nag-improve tayo, mas lalo nating may enjoy yung pagiging great creator ng ating Diyos. At sabi po sa awit 92:5, pagkadakila, kay dakila Yahweh ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. God's knowledge and wisdom are so far compared with us. Kaya nga, napakapalad natin. Sa panahong ito, matatapos ang taon, nakita natin yung maraming bagay. Maaring hindi lahat, pero maraming bagay tayong pwedeng ipagpasalamat sa Lord dahil sa dami ng kanyang ginawa na kabutihan sa atin. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y mananalangin. Lord, sa buong 2025, maraming beses, you amaze us. Maraming mga battles kami hinarap, but we overcame all of it because of your loving kindness to all of us. Please, help me this coming 2026, lalo pa namin i-commit ang aming buhay to give you honor and glory. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, kapag ikaw ay nabigyan namin ng honor and glory, kung paanong pinagpala mo kami ng 2025, mas lalo mo kami pagpapalaan itong 2026. Of course, hindi lang kami sa pagpapala nakatingin. Nakatingin kami, Panginoon, kung paano ang iyong pag-ibig ay lalo mong ipinadama sa amin. Kung 2025, minahal mo kami, hayaan niyo po itong 2026, mas lalo naming makita
maranasan ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo po kami ng tinatawag na fulfilling life. At alam po namin itong 2026, maraming challenges. Pero hayaan niyo po, Panginoon, sa pagpasok ng 2026, kahit na anong challenge ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo po kami magtiwala at lalo po kaming kumapit sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Dahil alam po namin, itong 2025, last Wednesday ng 2025, makikita namin mas lalo ang iyong kapangyarihan at ang iyong kabutihan. Lord, sa magdamag na ito, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na palagi naming maalala na hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Kaya sa buong araw ng Panginoon, iwas mo sa anumang klase ng karamdaman o anumang disgrasya o anumang mga bagay. Lalong-lalo na po kumisan, lalo na dito sa Pilipinas, ang celebration parang kakaiba. Pero hayaan niyo po, Panginoon, ng celebration na ito, maglagay sa aming isipan, sa aming puso, na kaya kami merong celebration ganito dahil pinagpala mo kami ng buong 2025. Kaya nararapat ng Panginoon, ang glory at ang honor binibigay po namin sa iyo. Kinukumit namin itong 2026 na sa pagpasok ng 2026, ikaw lamang, Panginoon, ang mangunguna at gagabay at hayaan niyo po, Panginoon, mas lalo kaming maging masidhi sa pagsunod sa iyong kalooban. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na ginawa mo na at mangyayari ang lahat ng bagay na ito dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Hayaan niyo sa bawat isa, batiin ko po kayo ng Happy New Year. Hayaan niyo po na samahan tayo sa buong taon ng ating Panginoon itong 2026 at tunay na isipin natin kung paano po mabibigyan ng glory and honor ang ating Panginoon sa buong 2026. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.